Pahirapan man ang pagpunta sa sementeryo ngayong araw, marami pa rin ang nakikipagsiksikan para makasama ang kanilang mga kamag-anak at bukod pa sa namayapa nilang mahal sa buhay, biyaya naman yan sa mga nakatira sa sementeryo na kumikita raw ng hanggang 20,000 piso sa paglilinis sa mga nicho. At live mula sa Pasay Public Cemetery, may report si Dano Tingpunto. Dano. Ivan, tuloy-tuloy pa rin ang pagdating ng mga gustong makahabol sa huling mga oras ng araw ng mga patay. Dito pa rin yan sa Pasay Public Cemetery. Yan ay kasabay ng bulto rin ng mga tao na pauwi na sa mga oras na ito. Ayon sa pamunuan ng Pasay Public Cemetery, ay hindi bababa sa kanilang paunang tansya sa 10,000 ang bilang ng mga dumalaw ngayong araw lang sa 3 hektaryang espasyong sakop ng sementeryo. Kahit patakip silim na, tila di pa rin nababawasan ng mga gustong makahabol sa pagsunod sa tradisyon tuwing araw ng mga patay. At ang dami ng tao umabot na sa kalsada, kaya kung saan may siksikan, nariyan din ang pakiusapan. Balala lang po lahat ang tumatawid. Gamitin po natin ang overpass kasi po nakakabala tayo sa mga sasakyan na mahaba na po ang traffic. Sa siksikang pila papasok, nakilala ko ang mag-inang Marisa at Aling Paula. Tradisyon na raw talaga nila ang pagbisita tuwing auno kahit pa sakripisyo ang pakikipagsiksikan. Ako, auno talaga ganito. Bakit auno talaga? Kasi talagang yun ang nakaugalian namin. Pero si Marisa ngayon lang uli makakabisita sa puntod ng ama matapos ang 15 taong paninirahan sa Japan. Sabi ko nga sa mama ko kaso lang gusto niya ngayon Ano sabi niyo? Ha? Ano sabi niyo sa mama niyo? Sabi ko bukas na lang, sabi niya ganito taon-taon. Pagpasok sa loob, usad pagong ang mga tao. Matapos ang amazing race na lakaran at paglusot sa makikitid na lagusan, naabot din namin ang puntod ni Susimo, ama ni Marisa at asawa ni Paula. Ang alay nila bukod sa kandila, mani at nakasinding sigarilyo. Pulutan yan mani. Kasi mahilig ang papa ko manigarilyo, mahilig din siya uminom ng gin, wala nga lang gin, kaya sigarilyo lang. Nagkasakit siya sa baga, pero gumaling na yon. Bago, inabutan siya ng high blood, stroke. Tulad ng mga taro sa pamilya ang sabay-sabay inaalala ang undas. Ang ilan taimtimang dasal. Kaya na lang ni Lola Biring na hirap mang maglakad dahil sa rayuma, hindi nagpapigil sa panatang dalawin ng puntod ng kanyang inang si Adelaida. Mahal na mahal ko yung nanay ko kasi ako maliit pa, kaya kumbaga sinusuklihan ko lang siya ngayon. Ang iba sinamantala naman ang pagkakataong magsama-sama ang pamilya. Tulad na lang ng komedyante at GMA Entertainment producer na si Diego. Athlete! Ang ibang pamilya naman tila ginawang restaurant ang sementeryo sa piging na kanilang dala. Pero kung may pamilyang abot langit ang tuwa, ika nga tuwing araw ng mga patay, yan na marahil ang mga nakatira sa loob mismo ng sementeryo. Isa lang ito sa maraming bahay dito sa loob mismo ng Pasay Public Cemetery at dito sa ating kinatatayuan, sabi sa atin, 3 pamilya nakatira rito. Isa rito sa section na ito, isa naman dito sa gitna, at isa naman doon sa kabila. At ang nasa ilalim nitong bahay na ito, puntod. Kwento sa atin ng mga nakatira rito na tumatayo na rin caretaker, tagalinis ng mga puntod. Ang panahon ng undas, ang maituturing nilang katumbas ng Pasko. Sa ordinaryong araw kasi, wala pa raw sa 100 kada buwan ang kalakasang kita nila. Malayo sa kinikita nila tuwing undas na aabot hanggang 20,000 piso. Pag ganitong undas lang kami nakita, gawa ng maraming nabisita, yung mga tao na nagpapaalaga, ganun, dun lang sila nagbabayad. Pero pag hindi pa undas, syempre sariling tangkayo. Masaya rin ang mga akyat sindi, boys and girls. Kumikita sila kapalit ng pagsisindi ng kandila sa mga labi na nasa ika-4 na palapag ng apartment type na libingan. Ivan, isa sa mga napansin natin sa ating coverage ngayong araw, bukod sa dami pa rin ng mga tao sa nakikita natin ngayon sa ating live video, ay ang siksikan at minsan patong-patong ng puntod na karaniwan ang makikita sa mga public cemetery. Malayo yan sa karaniwang makikita sa mga Catholic o private cemetery kung saan karaniwang may espasyo sa pagitan ng mga puntod. Paliwanag sa atin ni Father Francis Lucas ng CBCP ay bukod sa financial differences, syempre, isa ring makapagpapaliwanag sa density ng mga public cemetery ang pagiging secular nito in nature. Ibig sabihin, walang pinipiling relihiyon ang sino mang maaaring ilibing dito. Yan ay kaiba sa mga Catholic at private cemetery na usually ginagawa ng ritual ang pumanaw alinsunod sa religious affiliation ng sementeryo. Ivan. Maraming salamat, Dano Tingpunto.